Hello sa inyo! Naisip niyo pa ba kung paano nga ba nililinis ang mundo mula sa lahat ng kasamaan? Well, sa ating pagtatalakay ngayon, sisilipin natin ang isang napakalalim na konsepto na ang paghatol pala, hindi lang siya basta parusa. Isa pala itong paraan ng, kumbaga, paglilinis sa buong sanglilika. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Okay, para makapagsimula, isipin niyo muna to. Kapag may nangyaring krimen, hindi lang naman yung biktima ang nasasaktan, di ba? Ayon sa source natin, nagiiwan ito ng parang isang mancha, isang espiritual na dumi na hindi mo nakikita pero kumakapit. Hindi lang sa mga tao, kundi sa mismong lugar, sa buong komunidad. So, para mas madali nating masundan ng buong lohika, heto yung magiging daloy natin. Una, titingnan natin yung dumi ng kasalanan. Tapos, ano ang solusyon? Yan ang pagtubos. Pangatlo, paano pumapasok ang paghatol bilang paglilinis? Pang-apat, sino yung ugat ng lahat ng to? At panghuli, anong itsura ng mundo pag nalinis na ang lahat? Okay, unahin na natin yung unang bahagi. Paano nga ba talaga kumakalat itong sinasabing dumi ng kasalanan? Kasi, yun pala, hindi lang ito simpleng pagkakamali ng isang tao. Isa itong kontaminasyon na kumakalat. Siyempre, linawin natin, yung lupa mismo, hindi naman yan pwedeng magkasala, di ba? Wala naman siyang sariling isip. Pero ang punto rito, nadudungisan o namamantsahan siya ng mga masasamang gawa na nangyayari sa ibabaw niya. At yung dumi na yan, direkta itong nakakaapekto sa lahat ng nabubuhay doon. At dito natin makikita kung gaano siya kadelikado. Para siyang virus, nakakahawa. Nagsisimula lang sa isang gawa pero nag-iiwan niya ng anino sa isip ng mga nakakakita. At yung aninong yon, pwedeng maging inspirasyon para sa susunod pang kasamaan. Parang domino effect, di ba? Nakakatakot. So kung merong palang ganitong klaseng espiritual na polusyon, paano ito malulunasan? Anong solusyon? Dito na ngayon papasok yung konsepto ng pagtubos. Ito yung napakahalagang linawin. Yung pagtubos para sa lupa, hindi yan parang nagwawalis ka lang ng dumi. Ang tinutukoy dito ay ang pag-alis sa mismong impluwensya ng kasalanan, sa isip at puso ng mga tao. Kumbaga, pagpapagaling sa kanila mula sa mga alaalang nagiging sanhipa ng kasamaan. At itong ideyang to mula sa ating source, ito yung kinakapundasyon ng lahat. Pakinggan nyo. Ang lupang dinungisan ng pagdanak ng dugo ay matutubos sa pamamagitan ng dugo ng siyang nagdanak nito. Napakalakas, no? Parang sinasabi lang na kung sino ang nagkalat, siya rin ang dapat maglinis. Pero hindi lang to simpleng paglilinis, pinag-uusapan natin to sa isang kosmikong level. So dito na ngayon pumapasok ang paghatol. At ayon sa source, hindi lang ito tungkol sa parusa, kundi ito mismo yung paraan ng paglilinis. Tingnan niyo yung lohika, hindi ito basta paghihiganti. Isa siyang pampublikong paglilinis. Kapag nakita ng lahat na may malinaw na kahihinatnan ng kasamaan, yung mismong pagnanais na gumawa ng krimen para na ring pinapatay sa isip ng lahat. Doon napuputol yung cycle. Medyo kakaiba pakinggan, no? Paanong naging pag-ibig ang paghatol? Pero ayon sa source, ang paghatol daw ay isang akto ng pag-ibig. Pag-ibig para sa buong komunidad at para sa mga posibleng maging biktima sa hinaharap. Kasi isipin nyo, kapag inalis mo yung mismong pinagmumulan ng kasamaan, anong nangyayari? Pinoprotektahan mo yung mga inosente. At dahil doon, nagkakaroon ng pundasyon para sa isang tunay na ligtas at mapayapang pamumuhay. Ngayon, subukan nating i-apply yung lohikang yan sa pinakaugat ng lahat ng problema, sa itinuturong orihinal na may akda ng kasalanan. So dito, mayroong tayong mahalagang pagkakaiba. Si Adan, tinuturing siyang kasabwat, nalinlang, nadaya, kaya mayroong tumubos para sa kanya. Pero si Satanas, siya yung pangunahing salarin. Siya yung nanlinlang at hindi kailanman nagsisi. Kaya naman, kailangan niyang harapin yung hustisya para sa sarili niyang gawa. Kaya naman, ang kanyang paghatol ang sinasabing magiging hudyat ng tuluyang pag-alis sa lahat ng kasinungalingan at sa lahat ng espiritual na polusyon. Ito na yung pinaka-ultimate, yung final cleansing ng buong sangnilikha. At pagkatapos ng huling paglilinis na yun, ano na kaya ang kasunod? Anong mangyayari? Silipin natin kung anong itsura ng ipinanumbalik na mundo ayon sa ating source. Tingnan nyo to, ang paghatol sa ugat ng kasamaan nagreresulta pala sa isang ganap na pagpapanumbalik.
Hindi lang sa espiritual na aspeto, kundi pati yung pisikal na mundo, babalik sa isang estado ng perpektong kapayapaan. Total transformation talaga. At ito na yung pinakahuling larawan, isang sangnilika na sa wakas, ay malaya na. Malaya mula sa sakit, sa takot, at sa lahat ng pagkabalisa na dala ng impluensya ng kasalanan. At dito tayo magtatapos sa isang malaking tanong na iiwan ko sa inyo. Kapag ang malayang kalooban ay naging perpekto at dalisay na, ano pa nga ba ang pipiliin nito kundi ang pag-ibig? At marahil, yan ang pinakalayunin ng buong prosesong ito ng paghatol at pagpapanumbalik. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa pagtalakay na ito.